Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan lang po natin itong nalalapit na SONA o yung State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. So bali pangalawang ano niya na to, pangalawang taon niya na po ngayon na siya yung nagpapalakad ng ating gobyerno. So ang tanong lang po ba niya na nararamdaman na po ba ng mga kababayan natin, mga simpleng kababayan natin yung sinasabing kaginhawaan sa ating bayan. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala namang pong bayad na. So ito, panoorin po natin itong video na to. Tingnan natin kung uh, na yung mga pinangako ni Bongbong Marcos natupad po niya. So itutuloy po natin to. Higit pa sa anong gamot o bitamina, ang masustansya at kayang bilhin na pagkain ang siyang hindi dapat mawawala sa hapagkainan ng bawat tahanan. Magkaroon ng murang pagkain para sa lahat. Ang pangarap ko ay wala ng gutom na Pilipino. So yun, ang pangarap po ni Bongbong Marcos o ni Pangulong Bongbong Marcos wala na raw magugutom na Pilipino. Ang tanong, natupad kaya yung pangarap niya? O talagang pangarap niya lang? Wala naman siyang planong ipatupad, pero pangarap lang niya. So kasi, ang lumalabas dito, kaya sinabi niya siguro, ito ano lang medyo pagbalanse. Siguro takot si Bongbong Marcos na ipangako yung mga ganyang bagay kasi alam niyang hindi yan marireach, 'di ba? So pangarap lang hindi naman hindi naman kasi lahat ng pangarap talaga is natutupad. May mga pangarap na napapako, may pangarap na talagang lang, pag hindi mo binigyan ng effort, talagang walang mangyayari, 'di ba? Halimbawa, kung ikaw bata pa, ano bang pangarap mo sa buhay? Gusto ko maging successful na businessman, 'di ba? Doon pala makikita mo kung achievable ba o hindi. Hindi mag-aaral ka mabuti para makamit mo yung pangarap mo. Ngayon, bilang presidente, ang sabi niya, pangarap niya na wala na raw magugutom na Pilipino. So, doon pala medyo medyo para po sa akin, medyo alanganin na. Kasi kung pangarap lang, is madaling sabihin. 'Di ba? Pangarap lang. Ako, pangarap ko maging halimbawa, isang tao sabi, ako pangarap ko maging piloto ng eroplano. Pero kung wala ka namang gagawin, so useless. 'Di ba? So, dito parang kay Pangulong Bongbong Marcos, dahil wala namang ginawa, or wala siyang ginagawa, or talagang wala siyang plano, so yung pangarap is talagang basta lang may masabi lang siya na may plano. Kasi magkaiba yung plano sa pangarap Yung plano talagang desidido ang gawin. Yung pangarap parang lumulutang lang yung isip mo na, ito gusto ko lang mangyari to. Pero wala talaga sa loob mo or wala kang plano, wala kang ideya kung paano mo gagawin. So, para lang maganda pakinggan, is plano yung ginamit niya, hindi yung ano ba yung gusto mong mangyari sa bansa natin, di ba? Yun lang naman yung yun lang yung tingin ko dun sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Matapos ang unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ika-25 ng Hulyo 2022, inilatag ng Marcos administration ang 8-point socio-economic agenda nito upang matugunan ang mga pangunahing problema sa bansa. Prioridad ng gobyerno ang protektahan ng purchasing power o kakayahang bumili ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagtiyak sa supply ng pagkain at pagpapababa sa gastos at singil sa transportasyon at kuryente. Ang ganda ng title dito ng SMNI. Bagong Pilipinas o Bigong Pilipinas. So, balik po tayo ng konti doon sa sinabi na yung mga Pilipino ba may purchasing power na pa rin ba? Yung kumbaga parang may kakayanan ba lahat ng Pilipino na makabili? So, kayo pong sumagot diyan. Kasi kung meron man, medyo limitado. Una-una yung presyo talaga ng mga pangunahing bilhin, talagang medyo tumaas compare nung nakarang administrasyon. Kasi kung di ako nagkakamali, nung panahon ni Pangulong Duterte, ang binibili kong bigas,
naglalaro lang ng 47 to 48 pesos per kilo. Pero ngayon, yung binibili kong bigas is nasa 55 pesos to 57 pesos. So, almost 10 pesos yung difference niya. So, malaki yung itinaas ng presyo ng bigas na kung dati, yung sabi nga sa mga na-interview, kung dati nakakabili sila ng 5 kilo, medyo nabawasan dahil nga sa taas ng presyo. Oo, nakakabili pero bawas na. Katulad dun sa mga ano na lang, sa gulay, di ba? Hindi nakakapagtaka na ang presyo ng gulay sa Metro Manila ay napakamahal. Samantalang pag nasa probinsya, halos nabubulok lang yung mga gulay at yung iba nga halos ipamigay, nabubulok na. Pero lintik, pag nasa Metro Manila, ginto ang presyo. Diba? Doon pala makikita mo na mayroon mismanage pagdating sa produksyon ng gulay, ng pagkain natin. Kasi nga, tulad yan, yung bigas. Bakit ba tumataas yung bigas, ang presyo ng bigas? Kasi kinukulang daw yung supply. Kasi, di ba, law of supply and demand. Kapag mataas syempre ang demand at kukonti yung supply, tumataas talaga yung presyo. Pero sinasabi naman nila rito na sapat naman daw yung yung supply ng pagkain natin. Pero bakit ganun? Imbis na bumaba yung presyo, lalong tumataas. Di ba? Ilang naman, medyo nakakapagtaka lang na sinasabi na sapat daw yung supply ng pagkain natin. Pero bakit ganun? Ganun yung nangyayari. Gaya nga nasabi ko, yung sa gulay na lang na halos ipamigay yung mga gulay sa probinsya. Yung iba nga nabubulok, tinatapon na lang. Pero pag nasa Metro Manila, bakit ganun? Lintik, ginto yung presyo. Tulad ng kamatis na 3 piraso, almost 20 pesos. Samantalang sa probinsya, tinatapon lang. Kasi nga, sobra-sobra yung supply. Pero bakit hindi nakakarating sa ibang mga palengke? So, doon pala makikita meron mismanage yung pamamalakad pagdating sa food security. Ngunit nagawa nga ba ito ng kasalukuyang administrasyon? Kamusta na ang presyo ng bilihin ngayon? Kamusta na ang presyo ng bigas? Ito, pakinggan niyo yung kanta na to. Kasi ito, naipangako to. So, ang alam ko, hindi totaling sinabing ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tema niya rin kasi dito, pangarap daw niya yung bigas is maging 20 pesos. So ito yung kanta ng mga supporters ng SMNI kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po ninyo. Ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang presyo ng bigas ay tumaas ng 24.4% sa buwan ng Marso 2024, higit sa 23.7% na naitala noong nakaraang buwan. Ito ay halos 7 beses na mas mataas sa kasalukuyang overall inflation ng bansa na naitala sa 3.7%. So tumaas po yung inflation. So ibig sabihin, tumaas po yung mga pangunahing bilihin natin, especially yung bigas. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, pag ako bumibili ng bigas, ang per kilo pinipili ko is medyo maganda na yung 45 hanggang 47. Magandang klase na po yun. So pagdating po ngayon, ngayong kasalukuyang panahon natin, 2024, ang presyo ng bigas na binibili po natin ngayon is nasa 55 to 57. So nasa 10 pesos yung difference. Kung titignan mo, maliit lang. Pero hindi, napakalaking napakalaking halaga po yung nawawala na. Kasi kung araw-araw ka bumibili ng bigas, kung halimbawa pa 1 kilo, 10 pesos yung difference. In 30 days, magkano yun? 300. So, ganun kalaki po. Isipin nyo, ilang kilo pa yung mabibili mo sa halagang 300. Kung ang presyo pa rin hindi naman siya hindi siya tumaas. Kung kahit sabi mo mag-level lang do sa dating presyo kung saan pinalitan ni Pangulong Bongbong Marcos, so yung kay Pangulong Duterte. So, 'di ba, mas marami ka pang mabibiling bigas noon, ilang kilo pa 'yon. So, malaking kaginhawaan na 'yon sa mga kababayan natin. So, tuloy po natin.
Namang sinasabi ng pamahalaan na sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas, pero ang tanong, bakit walang tigil naman ang pagsirit ng presyo nito? Inakala't inasahan kasi ng publiko na ngayong ipinagkatiwala niya na sa bagong talaga niyang kalihim ng kagawaran ng agrikultura ay mas matututukan na ang kasapatan ng supply ng pagkain, partikular ng bigas sa bansa. Dito parang kahit na meron ng tinalaga si Pangulong Bongbong Marcos na maging Department of Agriculture Secretary, parang puppet lang. So wala naman siyang power na gawin kung ano man yung gusto niya. So meron pa rin kumukumpas kung ano yung gagawin niya. Katulad ng ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba, nung first year niya, na almost 1 year yata or mahigit isang taon na siya yung humawak ng Department of Agriculture, na sa umpisa akala natin maganda kasi matututukan niya, makikita niya yung problema, pero ang nangyari naging lalong sumama yung pamamalakad sa Department of Agriculture. Andyan yung nagkabukingan dun sa pag-import ng asukal, na sinabi niya na hindi daw niya papayagan na mag-import ng, at kung doon nagkakamali, nasa 200 million metric tons yata yun ng asukal. Hindi raw niya papayagan yon. So andun yung point, dumating yung time na yun na talagang pati si Atty. Vic Rodriguez, na dati niya executive secretary, natanggal or umalis sa pwesto niya dahil nga isiniwalat niya na wala namang ini-issue'ng memorandum si Bongbong Marcos, pero itinuloy ng kagawaran ng asukal ng parte ng DR ng agriculture din yun. So tinuloy niya pa rin yung pag-i-import kahit walang go signal ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero napigilan yun nga lang, yung dating 200 million metric tons sa dapat na pinigilan ni Pangulong Bongbong Marcos, tumaas pa na doble, umabot ng almost 400 million metric tons ng asukal. 'Di ba, parang doon pa lang magkaiba na yung parang iba yung sinabi niya sa nangyayari. 'Di ba? Parang pinigilan mo yung 200 million metric tons pero pinayagan mo yung almost 400. So parang may kumukumpas sa likod niya na na parang pinalamig lang yung issue pero kumuha pa rin. Ngayon, sa issue naman po ng bigas, nakakapagtaka lang din na kaya nga meron tayong, kaya raw mag-i-import ng bigas para dumami yung supply. Ngayon, pag dumami yung supply, siyempre, yung demand medyo papantay lang sa dami ng kailangan. So, yung presyo bababa. Pero nangyayari, nag-i-import, pero yung presyo tumataas din. Diba? So, doon pa lang malabo na ma-reach yung o ma-achieve ni Pangulong Bongbong Marcos yung pinapangarap niya na 20 pesos na bigas. Kasi nga, sabi nga eto narinig ko kay Melo Yap to, hanggat ang Pilipinas ay nag-i-import ng bigas, hindi natin ma-achieve ang 20 pesos. Napakalabo nun. Which is totoo naman. Kasi magdidepende tayo kung ano yung presyo sa world sa world market, 'di ba? Doon didepende 'yun. So hindi mo pwedeng i-presyo o ibaba yung presyo ng bigas kung ang pag-i-import naman ng Pilipinas mataas. So useless, hindi mo rin maibebenta ng 20 pesos. So sabi ni Melo, kung tama yung pagkakaintindi ko, marireach lang natin yan kung tayo yung tayo na yung nag-export ng bigas. Kasi ibig sabihin nun, sobra-sobra yung bigas natin. So ibinibenta na natin sa labas. Doon, pwede natin ma-reach yung 20 pesos. Which is tama naman yung punto. Tama rin yung isang punto ng napanood ko sa TikTok. I think Indian National yon, na hayaan mong bumaha ng bigas. Mag-import ng napakaraming bigas. Hayaan mong bumuha ang bigas sa market para bumaba yung presyo. Kasi nga, kung marami nga naman supply, kukunti na lang yung magiging demand. So, susundun yung presyo. So, doon pala makikita nyo na talagang
andun yung pangapunto na hindi nagagawa. Dahil nga parang iba yung iba yung itinatakbo ng pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos, especially nung siya yung humawak ng DAR. Pero nung naglagay nga siya ng secretary ngayon, is parang wala rin nangyari kasi parang puppet na kung ano lang ikumpas, yun ang gagawin niya. So kahit anong gusto niya, kumbaga kung meron man siyang planong gawin sa DAR, hindi naman niya maipatupad. Gawa nga ng yun nga, may kumukumpas sa likod. Yung nga, sabi kasi nga nila, di ba, na yung First Lady natin ang nagpapalakad ng gobyerno natin, hindi ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. So, kung ano yung plano or agenda ni First Lady, yun yung nasusunod daw. So, hindi natin alam kung totoo, pero sa nangyayari nga, imbis nga na bumaba yung presyo ng bigas, is lalong tumataas yung presyo. Bago naupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, ang presyo ng bigas ay nasa 38 kada kilo para sa regular milled rice. Matatandaan na ilang beses niyang sinabi na tatrabahuin niyang maibaba ang presyo nito sa 20 pesos kada kilo. Magdadalawang taon na siya sa pwesto, pero nananatili pa ring pangarap ang pangakong ito na sana na may hindi tuluyang mapako. Ayon sa PSA, ang karaniwang presyo ngayon ng regular milled rice ay nasa 51 pesos na kada kilo. Ibig sabihin lang yan, para sa mga kumikita ng 610 pesos na minimum wage kada araw dito sa Maynila, kailangan nilang maglaan ng halos 20% ng kanilang sweldo para ipambili ng bigas. Ano naman kaya ang masasabi ng taong bayan? So, yun nga. Diba? Kung sa minimum wage pa lang, medyo medyo malaki na yung medyo malaki na yung mawawala, 20% kung ibabawas mo doon. So, kapos na kapos yung minimum wage na yun. Especially kung ang nagtatrabaho ay isa lang. Eh, hindi niya kaya i-sustain yung pagkain nila ng, sabi natin ibig ko sabihin parang hindi niya maibibigay kung ano man yung talagang nararapat. So, may pagkukulang na, kumbaga parang, kung ano lang yung kakayanin ng budget, yun lang. Hindi yung talagang kung gusto mong, halimbawa, gusto mong ang ulam, manok, baboy, ganyan. So, hindi laging ganun yung mabibili mo. So, parang lalabas niyan, kung ano lang yung kakasya doon sa hawak mong pera, is kung ano lang yung mabili mo, yun lang kakainin nyo. So, eto, panoorin po ninyo yung mga na-interview yung mga kababayan natin, kung talaga bang naramdaman nila yung pangarap na 20 pesos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan patungkol dito. Mahal ngayon. Sobrang mahal na ng bigas talaga ngayon. Di ba yung pangako niya nasa 20, siguro hindi niya kaya. Mahirap mahal ang bigas eh. Kailangan magmura na sana. Ang sweldo namin, konti lang, tama lang sa pang-araw-araw. Ang hinahanap talaga namin sa araw-araw yung nakamura lang kami talaga sa mga bilihin. Kung lalagpas pa po sa 50, medyo mabigat na po eh. Samantala, para kay Totoo naman, kapag pag umabot pa yan kasi nasaan na ngayon, ang pinakamahal na bigas, iba nga umabot pa ng 70 pesos. So, magkano ang minimum wage? Halimbawa, ang isang pamilya, 5 katao, ang 1 kilo, halos kukulangin sa isang araw. So, siguro at least 2 kilos yung bibili niya everyday. So, magkano na yun? Kung halimbawa, sabihin natin 55 pesos, so 110. Ibawas mo sa 570. So, magkano lang ang matitira? Sa 570 sa 110. So, nasa 460 na lang ang matitira. So, sa 460, babawas mo pa dyan yung kuryente, tubig. Or sabihin natin, sa 460, bawas mo lang dyan yung pamasahe. Kasi per day pala yan. So, bawas mo yung pamasahe mo dyan. Let's say, sabihin natin, pagkain, tsaka pamasahe. So, kung pagkain mo sa isang buong araw, let's say 100. Plus, pamasahe mo is 100. So, 200. So, ikaw lang matitira 260. So, sa 260, siyempre may mga ibang pinagkakagastos pa yan. Halimbawa, kung nag-aaral yung mga anak, siyempre mga baon-baon everyday. Tapos, ibawas mo pa dyan yung kung nangungupahan pa, kuryente, tubig. So, kulang na kulang.
kung isang tao lang ang magtatrabaho. Ngayon, kung tataas pa yung bigas, is hindi na bigas pa lang yun, wala pa yung ulam na pinag-uusapan ha. So, most likely, ang punta niyan, delata. Gulay, delata. Oo, sabihin natin, masustansya naman yung mga gulay. Pero, siyempre, hindi naman masama na mag-isip ng mas masarap na ulam, di ba? Hindi naman, siyempre, kaya ka nga nagtatrabaho para kumita ka. At the same time, makakain ka ng gusto mo. Ayun din, may bigay mo rin sa pamilya mo. Di ba? Yun nga yung doon, yun yung pinaka goal mo, ba't ka nagtatrabaho. Pero yun nga, kung nasa minimum wage ka, medyo parang suntok sa buwan. Kumbaga, tsambahan kung makaka-receive ka ng sweldo mo na lalagpas doon sa budget mo. Yung nga lang, talagang overtime ka dyan. So, aalis ka ng bahay, tulog pa yung mga anak mo, uuwi ka, tulog na uli yung mga anak mo. So, ganun ang mangyayari sa buhay mo. Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinitignan natin kung talaga ba ang bumababa ang presyo ng bigas at kung talaga bang umaabot ang supply ng bigas sa lahat ng ating mga mamamayan. Yan ang tunay na panukat kung talagang tama ang ating ginagawa. At nakikita naman natin sa resulta, pag-stabilize ng presyo dahil sa price cap at sa pagtanggal ng price cap. At sunod na dyan yung ating ibang mga estratehiya para tulungan ang ating mga farmer para na Dito parang hindi ka panipaniwala yung sinasabi niya eh. Diba? Parang hindi niya nakikita kung ano yung nangyayari sa baba. So parang dito, tinatanggap lang ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung inireport sa kanya ng mga tao niya. Siguro sinasabi, okay po Mr. President, stabilize naman po yung presyo ng bigas natin. Ito yung inflation natin, ito po yung na-interview natin. So wala po silang reklamo. So parang gano'n nangyayari. Bulag ito si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyayari sa baba. So mas nakikinig lang siya sa mga advisor niya, sa mga secretary siguro niya, sa mga bumubulong sa kanya na sinasabing okay yung ginagawa niya. Kasi parang confident siya na nagagawa niya yung trabaho niya eh. Pero hindi niya nararamdaman na yung mga Pilipino hirap na sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya nga 'di ba yung sinasabi nga nila na yung nakaraan yung nagtaas yung presyo ng bigas. Ang gusto mangyari nung secretary doon, parang humanap ng alternatibong ipapalit sa bigas dahil nga sa sobrang mahal ng presyo. Andun pa yung ang mas kinakawawa yung mga nagtitinda lang kaysa sa mga traders o yung mga malaking negosyanteng humahawak ng bigas. So ang parang isinakripisyo yung mga yung mga maliliit na nagtitinda lang ng bigas. So dito makikita niyo na mali or hindi tama yung mga report na natatanggap ni Pangulong Marcos. hindi naman nalulugi. Tulad doon yung presidente natin ngayon, para malaman niya yung kailangan ng magsasaka, dapat di naman sa pag-aano, dapat pumapasya sa bukid para makita yung mga... Correct. Di ba? Dapat pumupunta siya sa mga taniman, sa palayan para makita niya siya mismo kumausap sa mga magsasaka. Hindi yung kung ano yung binubulong lang sa kanya. Baka sinasabi ng mga inutusan niya na okay, puro okay lang ng okay. Pero hindi niya talaga nakikita kahit na sumisigaw na tong mga magsasaka natin na masyadong mababa yung presyuhan ng palay. Hindi pa rin naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos kasi ang sinasabi sa kanya o yung mga binubulong sa kanya o yung umaabot na report sa kanya is sustainable naman yung ating mga bigas. Ako yung kakakuha ng mga magsasaka rito. Samantala, sinabi ng PSA na asahan natin ang mataas na rice inflation hanggang Agosto. Hindi pa kasali dito ang presyo ng ibang mga bilihin tulad ng ulam, rent. Ayan, dahil nga meron tayong El Nino ngayon, sobrang init, tataasan naman yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, iba yung nakakarating na report.
So ito parang itinatago sa kanya na ganito yung mangyayari, or alam niyang ganyan mangyayari pero may bumubulong sa kanya na kayang malampasan yan o kakayanin lampasan yung mga yan dahil ginagawa naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos. So, parang binibilog lang yung ulo niya na sinasabi, magaling po kayo, alam yung mga diskarte niyo is talagang effective. So wala ko kayong dapat ipagkaalala. Ituloy nyo lang yung plano ninyo, pero iba yung ginagawa ng mga nasa ground. Di ba? Kasi nga, hindi siya bumababa eh. Gaya nung sinabi ng magsasaka, dapat siguro pumunta siya sa mga palayan, sa mga magsasaka, para malaman niya kung ano talagang totoong nangyayari. Sa bahay, kuryente, tubig, pamasahe at iba pang gastusin. Ang tanong ng marami sa ating mga kababayan ngayon, paano pagkakasyahin ang sweldo gayong hindi naman ito nadaragdagan na sinasabayan pa ng pagsipa ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Bago pa nailuklok sa pwesto si Marcos, matatandaan na sinabi niya, Sa tagal ng aking pagsiservisyo, ngayon lang po ako nakakita ng ganitong krisis na hinaharap ng ating bansa ngayon. At pagka tinatanong ko sa taong bayan kung ano ang kanilang kauna-unahang pangangailangan, ang laging sagot sa akin ay trabaho, trabaho, trabaho. base na rin sa datos ng PSA. Yan yung problema nga talaga sa Pilipinas, kakulangan sa trabaho. Kaya nga 'di ba may panukala na buksan yung ating foreign policy na gawing yung economic policy natin palitan. Kasi nakalagay kasi sa batas natin ay 60-40. So kailangan yung foreign investor meron siyang Filipino partner na hahawak ng 60%, 40% lang yung control ng mga foreigner. So, yan yung gustong baguhin nila Pangulong Duterte before, tsaka ni Senator Robin Padilla na alisin na yung provision na yan. Na para pumasok yung maraming investor, makapag-own sila ng business dito sa Pilipinas. Pero marami yung umaayaw. Until now, hindi pa rin po yan umuusad. Although, nagkakaroon na ng konting linaw na pinag-uusapan na through People's Initiative. Kaso dahil nga sa ginagawa ng Kamara na iba yung kanilang gustong mangyari, na ang gusto nilang mangyari palitan ng saligang batas natin, which is hindi yun yung plano ni Senator Robin Padilla at ni Pangulong Duterte. Yung kay Pangulong Duterte, yung federalism before, na yun nga babaguhin din pero federal system na yung gagamitin. Kay Senator Robin Padilla naman, kung hindi naman daw matuloy yung federal form of government, ang gusto niya is mabuksan yung ekonomiya natin. Yung provision, yung economic provision is palitan, na tanggalin na yung yung 60-40 para dumami yung trabaho rito. Dumami siyempre, pag dumami investor, dadami ang kumpanya, dadami ang trabaho. Kasi base na rin kay Pangulong Bongbong Marcos, parang alam niyo yung parang patay na bata na hindi niya alam na talagang ang Pilipinas kulang na kulang sa trabaho. Ngayon lang daw niya nakita na talagang sobrang yung pinaka problema is talagang kakulangan sa trabaho. Dati pa po yan. Ilang presidente na lumipas, yan ang laging sinisigaw. Kulang ang trabaho. Kaya ang karamihan sa mga kababayan natin, nag-abroad, doon kumukuha ng trabaho. Dahil nga walang makuha ng trabaho rito sa atin, pupunta sa ibang bansa. Kung meron man, minimum wage lang. Diba? Kung nasa probinsya pa nga, mas mababa pa sa minimum wage dito sa Metro Manila. Pares lang naman ng kinakain ng mga taga-probinsya sa kinakain natin dito. Meron nga nagsabi, magkaiba ba yung presyo ng pantalon na mabibili mo sa SM dito sa Metro Manila kaysa doon sa mabibili mong pantalon sa SM doon sa probinsya. Same lang naman. Pero magkaiba ng minimum wage yung nasa Metro Manila tsaka sa probinsya. Di ba? Doon pala makikita nyo na talagang kulang na kulang talaga yung pinapasahod sa ating mga kababayan. Dito sa Pilipinas talagang maliliit talaga. Kaya nga
ang daming pumupunta ng ibang bansa para magtrabaho dahil nga mas malaki yung sweldo. Ang unemployment rate ay tumaas nitong buwan ng Enero 2024 kumpara noong Disyembre 2023. Sa kasalukuyan, 1.8 million sa ating mga kababayan ay walang trabaho. Ito ay 3.5% ng labor force ng bansa na nasa mahigit 50 milyon ngayong taon. Mas mababa naman ng bilang na ito kumpara sa mahigit 51 milyong labor force ng bansa noong nakaraang taon. Dagdag pa dyan, halos 1/4 o 25% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas ay nasa kahirapan at hindi sapat ang kita upang matustusan ang kanilang pangunahing pangangailangan sa pagkain at iba pang bagay. Kaya't habang pataas ng pataas ang presyo ng pangunahing bilihin, ay siya rin namang paglobo ng bilang ng mga kababayang nating lugmok sa kahirapan. Tandaan, ang karapatan sa abot-kayang pagkain ay isang pangunahing karapatang pantao at tungkulin ng ating gobyerno na tiyaking matutupad ito. Isa sa mga pangako ni Pangulong Marcos ay ang makapagtayo ng 1 milyong abot-kayang pabahay kada taon. Matatandaan na noong ika-27 ng Pebrero 2023, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sinimulan na ng kanyang administrasyon ang pagtatayo ng humigit kumulang 600,000 housing units para sa nasabing programa. Ngunit sa pinakahuling datos na nakuha mula sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, nasa mahigit 130,000 pa lang ang ongoing projects hanggang nitong katapusan. Bili mo, yung iniyabang niya or yung pinagmamalaki niya na 600 na bahay ang kanyang paggagawa, nasa 100 plus pa lang yung project. So, makikita mo na talagang tama yung sinasabi ng ibang kababayan natin na iba yung iba yung sinasabi sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya marami nagsasabi na talagang kahit gusto ni Pangulong Marcos na yung plano niya yung masunod, dahil may ibang kumukumpas, may ibang nag-a-assume dun sa pwesto niya, or sabi natin may ibang nagpapalakad, hindi niya maituloy yung gusto niya. 'Di ba? So siguro totoo nga sinasabi ni Pangulong Duterte na weak ang ating presidente dahil nga hindi niya mapangatawanan yung mga sinasabi niya. Basta siya may masabi lang siya na maganda sa pandinig ng mga kababayan natin. Ilang gagawin, yun yung sasabihin niya. Hindi na importante kung matupad man niya yun o hindi. At least na-deliver niya kung ano yung gusto niya mangyari. 'Di ba? Parang ganun yung diskarte ni Pangulong Bongbong Marcos. Ng Marso 2024. Pero aanhin mo naman ang bahay na walang kuryente at tubig. Bago pa naging Pangulo ng Bansa si Marcos, nasa mahigit 10 piso per kilowatt hour ang kuryente sa Meralco. 2 taon ang nakalipas, halos 11 piso na ito ngayong Abril. So ibig sabihin, nasasamantala si Pangulong Bongbong Marcos. Since nga dahil nga sinasabi nga nilang weak si Presidente Bongbong Marcos, sa tingin ko parang kinakaya-kaya siya ng mga oligarch na nilabanan ni Pangulong Duterte nung nakarang administrasyon niya. Pero dahil nga siguro hindi sila nakaporma nung panahon ni Pangulong Duterte, bumabawi sila ngayon. Kasi alam nila na merong kakampi itong mga oligarch na hindi natin alam kung sino. Siguro, isa yun sa mga bumubulong kay Pangulong Bongbong Marcos kaya wala siya magawa. Or malapit to kay Pangulong Bongbong Marcos kapag sinabi niya na, hindi, pagbigyan natin yung mga oligarch na makabawi dahil nga nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi sila nakaporma. Biruin mo, noong 2022, almost 10.50 lang ang presyo ng kuryente. Pero ngayon 2024, almost 11 pesos. So, 50 cent yung itinaas. Isipin mo magkano yan. Ilang tao ba ang gumagamit ng kuryente? Ilang household ba yung gumagamit ng kuryente? So, ganun kalaki po yung kinikita nitong mga oligarch na dating nilabanan ni Pangulong Duterte.
Ibig sabihin nito, para sa isang pamilya na kumukonsumo ng humigit kumulang 200 kilowatt-hours na kuryente kada buwan, ang bayarin nila ay tumaas ng halos 160 piso. Parehong usapan din pagdating sa tubig, krudo at transportasyon. Lahat ng ito tumaas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Sumirit na halos ang presyo at singil sa lahat ng bagay maliban sa sahod ng manggagawang Pilipino, nakakarampot lang ang itinaas. Dahil dyan, hindi halos nagbabago ang estado ng buhay ng karaniwang Pilipino. Sa kasalukuyan, may panukalang batas na layong taasan ng 100 piso ang daily minimum wage para sa mga empleyado at manggagawa sa pribadong sektor. Ang pananaw naman ng isang ekonomista patungkol dito, Sa palagay ko'y kulang nga ito. Kulang ito, no? Pero maigi na ito kaysa sa wala. Pero kung tatanungin Totoo yung sinabi niya. Mas maigi na yung kulang kaysa sa wala. Ang 100 pesos per day, medyo kahit paano, matatakpan na kung ano yung pagkukulang doon sa pang-araw-araw na ginagastos ng isang simpleng mamamayan. Di ba? So, kung dati, yung budget na lang is pang gulay lang, pwede na malagyan ng sahog ng manok, na baboy, dun sa 100 na idadagdag. Pero yun nga, kaya ng sinabi ko nga, kung isa lang magtatrabaho sa isang bahay, medyo hindi achievable yung kung ano man yung gusto nilang maging goal sa buhay. Kasi talagang napakahirap na sitwasyon ang kanilang kinakaharap. tatanungin mo, sana mas mahigit pa doon sa 100 piso kasi kulang po talaga yun para sa mga ordinaryo nating kababayan ng mga minimum wage earners, no? Ang mahal ng singil sa kuryente, ang mahal ng bigas, no? Ang mahal ng pamasahe, hindi ba? So kulang yung in-increase na yan na 100 pesos, no? Kinain lang yan ng inflation. kamakailan lang ay inanunsyo ni Secretary Arsenio Balisacan ng National Economic and Development Authority o NEDA na ang Pilipinas ay on track pa rin na makamit ang upper middle income status sa 2025. Pero posible kaya ito? Kalokohan yung sinasabi niya na ma-achieve. Hanggat hindi umaasenso yung mga mamayan Pilipino, especially yung mga nasa baba, hindi ma-achieve yan. Diba? Sinasabi lang na na-achieve para lang maganda sa parindinig ni Pangulong Bongbong Marcos, para lang sabihin na parang binobola lang siya. Diba? Parang binobola lang siya na Mr. President, tama po yung ginagawa nyo, maganda po yung plano nyo, tuloy nyo lang po. Pero iba naman yung ginagawa ng mga tauhan niya. Diba? Sinasabi siguro, although po ganyan, ganito yung nangyayari, pero manageable po natin yan. Diba? Doon sa presyo pa lang Diba? Napakataas ng presyo ng bilihin, pero sinasabi, kumbaga parang nagagawa pa rin doon ni Pangulong Bongbong Marcos yung trabaho niya, kahit na mataas yung presyo ng bilihin. So, binibilog lang yung ulo niya. Gayong may pagbagal sa paglago ng ekonomiya. Apektado naman kaya ang ordinaryong Pinoy dito? And this brings us to our last question. Gaano nga ba kaepektibo ang pamamahala ng kasulukuyang administrasyon? Lalo na para kay Juan at Maria de la Cruz. Ano ang tamang panukat? Kailangan po kasi ramdam po ng ating mga kababayan yung paglago ng ekonomiya. No? Maganda pong sabihin na lumalago po ang ating ekonomiya ng 6 to 7% sa darating na taon, tataas pa po ito sa mga susunod pang taon. Pero ang tanong po dyan is, mararamdaman po ba yan ng ordinaryong Pilipino? Diba? Ako po sasabihin nila sa inyo, naramdam nila yan. Most likely sasabihin nila sa inyo, hindi ko po yan nararamdaman. Samantala, balikan naman Correct. Hindi sasabihin ng ordinaryong Pilipino na nararamdaman nila. Pero tanungin mo, yung mga mahihiyamang oligarch, sila ang mas nakakaramdam ng paglago ng ekonomiya kasi lumalaki yung kita nila. Di ba? Sila lang ang kumikita ng malaki. Pero yung mga maliliit nating kababayan, hindi naman tumaas yung sweldo. Paano naman sila, paano naman lalago yung kabuhayan nila? Paano tataas yung pamumuhay nila? Kung yung sweldo nila, same lang din naman. Kahit pa lumago yung ekonomiya, ang lumalago lang yung mga mayayaman. Yung mga merap, mga trabahador lang yan Sila lang is pinapaswelduhan lang. So, paano aangat ang kanilang kabuhayan kung yung sweldo nila, nandun pa rin, samantalang yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin, nagtataasan, pero yung sweldo, stagnant. Diba? Masasabi mong umasenso tayo kung lumaki yung sweldo ng mga minimum wage earner, nakakabili na sila ng mas maraming pangangailangan nila.
doon mo malalaman o doon natin malalaman na umasenso ang Pilipinas. Pero kung ang kumikita lang ay yung mga mayayamang oligarko, sila lang ang nakakaramdam na dumago yung ekonomiya ng Pilipinas. Natin si Pangulong Marcos. Walang ibang sukat sa ating panunungkulan ang tumutumbas sa makita ngayon kung komportable at maginhawa ang tao. Yan ang aking sukatan. Walang gutom o pangamba pagdating sa pagkain. Yan po ang bagong Pilipinas. So, yun daw. Yun daw ang sukatan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo na po ang bahalang sumagot kung nararamdaman nyo ba yung sinasabing paglago ng ekonomiya or kung nagagawa ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga pangako or kanyang mga pangarap. Pangarap na hindi natin alam kung ito ba achievable or talagang gusto niya lang babanggit yun para na sa ganun. Meron siyang kumbaga maganda lang sa pandinig ng ating mga kababayan. So, kayo na po humusga. Antayin natin sa susunod na mga buwan, lalo na sa SONA, kung ano yung magiging mga i-report ni Pangulong Bongbong Marcos. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas.